Bayan, nasa Zamboanga City po ang grupo ng KSP nang tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Bohol noong 15 na Oktubre. Binisita po namin sa Zamboanga ang lugar kung saan unang nagkasagupaan ang militar at MNLF noong Setyembre. Ano ba ang kinainatna ng mga lugar na tinaguriang war zone? At kamusta na ba ang Zamboanga City at mga Zamboangenyong naipit sa bakbakan? Narito po ang part 1 ng ating KSP, Kabayan Special Patrol. Bakas na bakas sa mga tama ng bala at mortar sa mga kabahayan sa Lustre Street sa Barangay Santa Catalina. Sira-sira ang mga bubong, wasak na wasak ang mga pader, ang iba naabu na dahil sa pagkakasunog. Ay sinusunog nila para magkaroon sila ng clear field of fire. So, Kaya every time po may laban, encounter, yung laban na hanggang natapos for 3 weeks, talagang merong sunog. Ang KGK building ang unang inoccupy ng MNLF, kaya matindi ang pinsalang tinamo ng gusali mula sa palitan ng putok ng magkabilang panig. Kasi ano po ito mga boarding houses sa loob. Kaya dito po sila So may mga pumipwesto. estudyante. May estudyante, may family. So, ano ito 3-story, tapos yung rooftop, yun yung snipers. Walang ibang makikita kundi gumuhong mga gusali at mga sundalong nagpapatrolya at mga nagkalat na aso at pusa. So ganun po yung ginagawa rin nila sa mga baybay. Hindi na sila dumadaan sa kalsada. Bubutasan na lang Bubutasan na lang yung mga pader-pader. Oo. Ganito rin ang tanawing makikita sa Marta Drive. Kung hindi sunog na kabahayan, wasak na mga gusali. Nagkalat ang mga yero, bakal, kahoy at bato at mga personal na gamit ng mga residente sa paligid na parang dinaanan naman ng delubyo ang lugar. Naabutan namin ang ginagawang clearing operation ng mga sundalo sa lugar para masigurong wala nang naiwang panganib sa mga residente. Pag may X na ganyan, clear na yan. Clear na yan. Na-recover natin yung mga unexploded na tinatawag na 40mm. Oh. Yung sa M203, 153 na. Tapos yung mga unexploded grenades po, meron po tayo na-recover na 63. Diyan po yung na-recover yung katawan, yung maraming katawan, yung 14 po, yung bahay na yun. Yung bahay na ito. So diyan sila... Ano nangyari doon? Bakit na maraming bangkay doon? Hindi, doon sila nagkukumpulan po. Yung mga close ni... ano yun Malik? Malik. Hindi naman pinayagang makapasok sa Rio Hondo ang grupo ng KSP dahil sa hindi pa ito lubusang nakiklear ng militar. Binalikan din ng KSP ang downtown Zamboanga City na ngayon ay matao na muli at matraffic. Marami na rin bumabiyahing jeep at tricycle. Luma naman ang biyahe. Pero ikot kami ngayon. Ikot kami ng Quezon. Hindi pa pwede duman dito sa may Catalina. Unti-unti na rin bumabalik sa normal ang negosyo sa mga tindahan at malalaking mall kumpara sa halos ghost town ng kasagsagan ng bakbakan. Mas okay na po siya. May improvements naman. Kasi yung security is much better. Situation, wala namang narinig mga balilan na. Nagkaroon naman ng simbolikong pagpipintura ng moske sa Barangay Santa Barbara kasama ang lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor katulad ng militar, pulis, media, mga youth at student organizations at mga Kristiyano at Muslim bilang tanda ng paghihilom at pagpapatawad. And we would like to pray to God, to Allah, that inshallah we will have unity among sisters and brothers in the city of Zamboanga, whether Muslims, Christians, and Lumads. Shukran, Ivaya Kondio. Ito na ho yung panahon ng pagbangon, panahon ng pagkakamayan, panahon ng pagyayakap muli, panahon ng mga bagong pagkakaibigan. At bilang kinatawan ng media, Medyo hindi maganda ang nangyari sa Zamboanga, pero gaya na sinabi ho nila, makakabangon ulit ito. And we hope that someday, pagbalik ho namin dito, iba na ang Zamboanga na aming makikita. Maraming salamat po. pero sa kabila ng unti-unting pagbangon ng Zamboanga City, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagtitiis sa mga evacuation centers. Yung isa sa 2 araw na, yung lagnat niya. Sino? Tumalita.
Kasi palaging ulan ba sir, tapos mabaho yung ano? Lupa. Oo. Bukas po, sisilipin naman natin ang kalagayan ng mga kababayan natin na nasa evacuation centers pa rin at ano na ang plano ng lokal na pamahalaan para sa rehabilitation ng Zamboanga City matapos nga ang kaguluhan sa pagitan ng militar at ng MNLF. Sa parto po yan ng ating Kabayan Special Patrol. Samantala, bumuo na si Justice Secretary Laila de Lima ng grupo ng mga prosecutor na hawak sa mga kasong kriminal labang kay MNLF Founding Chairman Nur Misuari at sa kanyang mga tauhan. Kaugnay ito ng kaguluhan sa Zamboanga City nga na ikinamatay ng mahigit sa 200 katao. Tinalagang team leader si Senior Deputy State Prosecutor Richard Anthony Fadulyon. Sinampahan ng kasong rebelyon si Misuari at higit sa 200 MNLF leaders at mga tauhan niya.